So, pakilabas po ang mga Bible, notebook, ballpen, at kung walang notebook, ang inyong notes sa inyong cellphone, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po yon, tayo po ay yumuko, pumikit at tayo po ay manalangin. Amang Diyos na nasa langit, ngerihan at banal, kaaya-aya, kalugod-lugod, Panginoon. Sa pangalan ng nag-iisa mong anak na si Jesucristo, naming manunubos, tagapagligtas, sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu na sumasa amin ngayon, Panginoon. Pinupuri ka namin ng iyong mga anak, O Panginoon. Aming Ama, O Lord God, sa iyo ang aming buhay, sa iyo kami, Panginoon. Ikaw ang unang umibig sa amin, kaya iniibig ka namin, Panginoon. Lord, inaamin po namin, Lord, wala kaming naiambag o naidagdag sa pag-ibig na inialay mo sa amin, Panginoon. At wala rin kaming maibabawas. Wala kaming magagawa, Panginoon, upang mabawasan ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ikaw ay nangako ng walang hanggang pag-ibig sa iyong mga hinirang, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, hayaan mo po, Panginoon, na ito ay ma-appreciate namin, Lord God, ang pag-ibig mo sa amin na walang humpay. Ang biyaya mo na sukdulan, Panginoon. At hinahamak ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Handang harapin ang lahat upang maiparanas at maipadama mo sa amin ang pag-ibig mo. Lord, bigyan mo kami ng bukas na puso ngayong umagang ito, Panginoon. Maunawaan po namin kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano mo, Panginoon, pinahalagahan ang relasyon mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na maibalik sa iyo ang pag-ibig na una mo nang ibinigay sa amin, Panginoon. Sapagkat ang unang utos mo ay mahalin ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas namin, Panginoon. Yan ang pinakamahalagang utos sa lahat ng kautosan, Panginoon. Kaya turuan mo kami na mahalin ka, ibigin ka ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas namin, Panginoon. Tulungan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito, Panginoon, sapagkat kung wala ka, wala po kaming magagawa. Sa iyo lamang nagmumula ang karunungan at kaalaman at kapahayagan ng salita ng Diyos, Holy Spirit. Kaya po kami nagpapakumbaba, Lord, sa umagang ito. Pahintulutan mo po ang bawat isa sa amin ngayon na nakikinig, nanonood via online, Lord God, na ikaw ay aming maranasan, ikaw ay aming makilala, Panginoon, ng lubusan, upang ikaw ay aming masamba, Panginoon, at maialay sa iyo ang karapat-dapat na papuri. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Are we ready? Hallelujah. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito is about the heart of Christ. The heart of Christ. So, in my preaching during the first Sunday of February, naalala niyo pa po ba? The King and His Kingdom. Naalala niyo po? Matthew talks about the kingship of Jesus Christ. Amen. Amen. So, Matthew presents Jesus as the promised or the prophesied king in the Old Testament. Pero po, ito po naman si Mark, pag-uusapan po natin, ito kasi yung pinresenta, ito yung pagkakapresent ni Mark kay Jesus. Amen? Mark presents the heart of Christ. Who is Christ in the book of Mark? And Mark presents it in this key verse of Mark chapter 10, 45. Pwede papalit ako ng mic. In Mark chapter 10 in verse 45, ito po ang sinasabi ng Bible, even the Son of Man, si Jesus po yan, did not come to be served. Instead, He came to serve others. He came to give His life as the price for setting many people free. That's the heart of Mark. Jesus, the Son of God, came to earth
Amen? Not to be served. Hindi para siya'y paglingkuran, kundi para maglingkod. That's the heart of the book of Mark. Yan ang key theme ng book of Mark. Na si Jesus, ipinakikilala po niya, hindi para maghari o tawag dito, hindi para pwersahin yung mga tao na sumunod sa Kanya. But He came to serve. Amen? Amen. Ano po ulit yung topic natin? The heart of Christ. May tanong po ako sa inyo bago tayo magpatuloy sa ating discussion. What is the most meaningful act of love you have ever received? Ano po ang na-receive na ninyo? Yung most meaningful sa inyo na act of love? Sige nga po, pwede ba kayong sumagot? The most meaningful act of love. Nabigyan ka ba ng chocolate, ng flowers, ng teddy bear? Nasabihan ka ba ng ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo? Hinimas-himas ba yung ulo mo? Yung balikat mo, yung kamay mo? Binigyan ka ng regalo, sinorprise ka nung birthday mo o nung 14. What's the most meaningful act of love na na-receive ninyo? Words of appreciation, words of affirmation. Okay, kasi po dito sa next image po natin, meron pong ginawang survey ang SWS or ano 'yun? Ano yung SWS? Social weather. Basta ito po ay ano siya, survey sa mga Pilipino kung ano yung mas gusto nilang nare-receive na love language. Amen? Anong love language mo? Okay? In this survey, sige po, pakita mo lang lahat. Nasaan na? Yan. Okay? Sa survey po na yan, yung 29%, yung pinakamababa, syempre, di ba? Ano yung 29% dyan? Physical touch lang. Yan yung intimacy through physical touch. And nandiyan na po yung sinasabi natin yung love na inaalay ng mundong to. Okay? Yung lust, yung physical touch kasama na diyan, pinakamababa. Yan ayon sa mga Pilipino. 'Di ba? Physical touch is one of the lowest. Okay? Lowest siya sa survey na gustong ma-receive ng tao, physical touch. Sumunod po diyan ay yung pagtanggap ng regalo. Amen? Sino sa inyo nakatanggap ng regalo nung this month? Amen. Amen. Umamin na kayo. Okay? Any kinds of gifts. Amen? Pero pangalawa lang siya. Tingnan niyo po yan. 33% lang. And next, nag-tie po dyan yung sa 51% yung quality time and words of affirmation. Wow. Okay, quality time. Amen? Yan. Ang pinakamataas po sa survey ay acts of service. Yung pinaglilingkuran ka. Amen? Sino po ang love language ganyan? Gusto niya na ang gusto niyang nare-receive na love language ay acts of service. Pinaglilingkuran siya. Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang? Ano yung iba sa inyo? Physical touch. Words of affirmation. Yung iba. Yung iba, quality time. Yung iba, gifts. O sino yung gifts? Well, anyways. Doon tayo sa next slide po natin. Gusto ko lang kasi na buksan yung inyong isip na most of the Filipinos appreciate acts of service. Amen po ba? Kahit ako, gusto ko po na pinaglilingkuran ako ng asawa ko. Amen po ba? Hindi yung alipin hindi naman siya yung parang magiging alipin siya, kundi yung pinaglilingkod siya sa akin. Alam niyo po ba, in our 10 years, magte-10 years na tayo ngayong taon
of marriage. Yung pagluluto, no? Pag-uwi mo, may niluto na, galing ka ng paghayo o galing ka ng ibang ng malayong lugar, tapos pag-uwi mo, may niluto na-appreciate ko yun. Pinapadama niya na mahal niya ako dahil doon. Amen po ba? That's acts of service. Amen po ba? Yung paglalaba, yung paghuhugas ng plato, acts of service din po yun eh. Amen? So na-appreciate ko po yun, yung pag-uwi mo ng bahay, ang linis-linis, ang bango-bango, di ba? Bagong palit ang kortina. Wow! Love yun. Amen? Minsan hindi nasasabi, ginagawa na lang. Because love is often expressed in words, but true love is seen in action. Amen? Kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi mo lang siya naririnig doon sa tao. Dapat nakikita mo sa kanyang gawa yung kanyang pag-ibig. Amen? Amen? Next, Jesus didn't just speak about love. He demonstrated it by serving and sacrificing for us. Sabihin nga po natin, the heart of Christ. Okay, what kind of love did Jesus offer? Ano po kaya yung puso ng Panginoon? Number one, His love is a love that humbles and serves. Amen? Yan po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig po ng ating Panginoong Jesucristo ay isang pag-ibig na nagpapakumbaba at naglilingkod. Amen? Sabi diyan, true love is humble and serves others. Mark chapter 1 in verse 40 hanggang verse 41. Now a leper, sabi niyo nga po leper. Sabi niyo leper. Okay. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him, and saying to him, "If you are willing, you can make me clean." Ano po ba yung leper? Ketongin. May ketong. Okay? Ano po ang itsura ng may ketong? Punong-puno yung katawan niya ng sugat. Diba? Mula ulo hanggang talampakan. At hindi lang yun, hindi lang puno siya ng sugat, mabaho din siya. Kasi nga, yung sugat niya nabubulok eh. May nana, may pigsa, at kung ano-ano pa. Ganun po yun, yung leper. Amen? Yun po ang isang taong ketongin, nakakadiri. Sabi niyo nga po, nakakadiri. Nakakita na ba kayo ng taong nakakadiri? O nakaamoy ng taong nakakadiri? Ha? Ito po yung lumapit kay Jesus. Nagmamakaawa siya, humingi siya ng habag. Sabi diyan, kung nanaisin mo, sabi nung taong nakakadiri, if you are willing, you can make me clean. Ano sagot ni Jesus? Then Jesus, moved with passion. Siya'y nahabag. Amen? Yung taong nakakadiri, pinandidirihan ng lahat ng tao. Imagine, naglalakad si Jesus. Nakasunod yung mga disciple niya. Kahit yung mga disciple niya, nakatakip ng ilong, nandidiri doon sa taong yon. Amen? Pero nung lumapit itong kitongin na to, sabi diyan, Jesus was moved with compassion. Nahabag siya, napuno siya ng kahabagan. Amen? Amen? Yung taong pinandidirihan ng lahat. Pero si Jesus, nahabag siya doon sa taong pinandidirihan. Amen? Amen? And as he was moved with compassion, hindi lang siya naawa. Nakakaawa naman. Tapos nilagpasan lang niya. Hindi. Anong ginawa niya? He stretched out his hand and touched him. Amen? Ang daming tao nakakakita, nakakadiri, ang baho, puno ng sugat. Ang sabi diyan, si Jesus, inunat niya yung kanyang kamay at hinawakan itong taong ito. Amen? Amen po ba? And said to him, I am willing. Be cleansed. Okay? Yung leper po is an outcast and an undesirable man or woman. Diba? Pinag-usapan na natin kanina. Yan ang taong leper. Nakakadiri. Amen? Mabaho. Punong-puno ng sugat. Naalala niyo yung verse doon sa Ezekiel na binasa ko? Last time? Yung Israel, punong-puno siya ng dugo. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Nakakadiri. Amen? Alam niyo po yung leper na yan? Tayo yan. Ikaw yan. Ako yan.
Mga taong nakakadiri sa harapan ng Diyos. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya. Pero nung humingi ka ng habag sa Diyos, Lord, kung nais mo, pwede mo kong linisin, kaya mo kong linisin. Naunawaan po natin? Naunawaan po natin? Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo, nakakadiri ka. Hindi, totoo. Nakakadiri talaga tayo. Yung buhay natin nang wala sa church, nakakadiri tayo. Amen? Amen. Parang ayaw nyo maniwala. Ha? Sabi ng Bible sa Isaiah chapter 64 verse 6, kahit yung mabubuti nating gawa, parang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Ganun tayo, kakadiri sa harapan ng Diyos. Naunawaan niyo po. Kahit na nag-church ka, nakakadiri pa rin buhay mo kung wala si Kristo, kung hindi ka niya lilinisin. Hello? Hindi yung pagsisimba mo yung nakakapaglinis sa'yo, kundi si Kristo naglilinis sa'yo. Amen? Hindi pwedeng tapalan ng malaking tithes and offerings yung sugat nung leper, nung kitungin, katulad mo, katulad ko. Hindi kayang tapalan ng magandang damit. Hello? Yung karumihan natin. Naunawaan niyo po ba to? Pero kahit na ganon, anong ginawa ni Jesus? Lumapit. Hindi lang siya basta lumapit, hinawakan niya. Hello? Hindi lang niya sinabihan, di ba? Kasi, teka lang, diyan ka lang ha. Pagpe-pray na lang kita. In Jesus' name, be healed. Di ba? Kasi bahong-baho yung mga tao sa kanya. Hindi, si Jesus hindi ganun eh. Di ba? Halimbawa si Jello, halika dito. Dito ka. Mabango ka ba? Diba? Halimbawa, sobrang baho mo, punong-puno ka ng sugat, may pigsa ka sa katawan, sa ulo, sa noo, buong katawan mo may sugat, ang baho mo, amoy kang, may luga ka pa. Diba? Basta napakabaho mo. Si Jesus, imbis na gumaling ka sa pangalan ko. Hindi ganon. Ang ginawa ni Jesus, halika dito. No? I am willing. Bikle. Niyakap pa niya, yung taong makasalanan, yung taong wala kang ma-appreciate doon sa tao na yun eh. Kasi pinagpapalian ng lahat ng tao, pero si Jesus nilapitan siya. Diba? I am willing, sabi nila. Thank you very much. Ngayon, malinis na siya. Diba? Mabango na siya. Kaya sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 5 to 7, gayahin daw natin si Lord. Sabi dyan, as you deal with one another. Tingnan mo nga yung katabi mo. Titigan mo yung katabi mo. Iikot mo yung mata mo sa paligid. Titigan mo lahat ng mga nakikita mo sa paligid mo. Sabi dyan, as you deal with one another. Lahat tayo yan. Amen? As you deal with one another, you should think and act as Jesus did. In His very nature, He was God. Jesus was equal with God, but Jesus didn't take advantage of that fact. Instead, He made Himself nothing. Sabihin nga po natin, He made Himself nothing. He made Himself nothing. Hindi niya po pinanghawakan yung kanyang posisyon o yung kanyang titulo bilang anak ng Diyos. Amen? Bilang makapangyarihang Diyos. Bagkus hinubad niya ito. At sabi diyan, siya'y naging alipin. Amen? At ang sabi diyan ni Pablo, ganyan daw dapat tayo mag-isip at ganyan natin dapat pakitunguhan ng isa't isa. Katulad ni Kristo. Amen? Amen? Hallelujah. So may tanong po ako sa inyo diyan. Okay? When was the last time you served someone without expecting anything in return? Kasi po nung pinagaling ni Jesus yung lalaking kitongin, hindi po siya nanghingi ng offering. At ang sabi pa nga niya, huwag mong ipagsasabi ha kahit kanino. Diba? Eh yung iba, pagka gumawa ng mabuting bagay, naka-video pa. Diba? Yung mga vlog na uso ngayon. Pero sabi ni Lord, ikaw huwag mong sasabihin kahit kanino. Ngayon, tanong ko po sa inyo, when was the last time you served someone? Naglingkod ka para sa isang tao without expecting anything in return. What do you mean by anything? Recognition.
Okay? Naglingkod ka, pero yung pala gusto mo ma-recognize ka. Hindi po dapat gano'n. Naglingkod ka, pero gusto mo ng compensation. Hello? Recognition and compensation. Ano pa? Position. Recognition, compensation, and position. Gusto mo na i-promote ka. Hello? Pero si Lord sabi niya, huwag mong sasabihin, huwag mong ipagkakalat. Amen po ba? When was the last time you did that? Sige nga po. When was the last time you did serve others? Kailan ka huling naglingkod na hindi mo iniisip yung sarili mo? When? Hindi mo inisip na batiin ka ni pastor. Hindi mo inisip na kung ano man na makikiliti yung tenga mo. Makikilala ka, sisikat yung pangalan mo. O bibigyan ka ng love gift. So that's my question. Point number 2. The love that Jesus offered was a love that suffers. Alam niyo po, nung ginagawa ko itong point number 2, umahagulgul ako kagabi. Grabe. Kasi grabe yung love na to. Okay? Because love endures pain for the sake of others. That's true love. Amen? Mark chapter 14, verse 32 to 36. Ano po ito? Ito yung narrative wherein si Jesus, niyaya niyo yung kanyang mga disciples because ipapako na siya sa krus and he will be praying in the Garden of Gethsemane. Amen? And as his disciples were there, habang nananalangin si Jesus, na sinabi po niya sa mga disciple, sit here while I pray. Watch me pray. Amen? Nung nag-pray po si Jesus, nakita niya yung mga disciple niya na natutulog. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka natutulog na. Baka hindi nakikinig. Sabi, di ba, sabi ni Jesus, sit here while I pray. Watch while I pray. Amen? Baka may ibang ginagawa, busy. Amen? Sabi ni Lord, panoorin niyo ako habang ako'y nananalangin. Samahan niyo ako habang nananalangin. Amen? Sabi rito, now they came to a place which was named Gethsemane, and he said to his disciples, sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. Naunawaan niyo po ba yung nararamdaman dito ni Jesus? Amen? This was the eve, or this was the night wherein he will be betrayed, he will be sent to be crucified. Amen? Sabi diyan, he was deeply troubled, he was deeply distressed. Nagugulumihan na ng kanyang kalooban. Sabi diyan, then he said to them, nakikinig pa ba kayo? Are you listening? Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful. Now I want you to pause. Tingnan nyo nga yung cross. Titigan nyo nga po yung cross. Titigan nyo po yung cross. Habang nagpe-pray po si Jesus, nakikita niya na po yung agonizing pain habang nakapako sa cross. Hindi pa man niya nararamdaman. Doon pa lang sa prayer niya, nararamdaman na niya. And the narrative says, Jesus was sweating blood during his prayer in Gethsemane. Dahil doon sa nararamdaman niya na bigat. Amen? Sabi diyan, stay here and watch. Imagine, you are Peter, James, and John. Nakikita nyo po nakaluhod si Jesus. Nakikita nyo po na nagpapawis siya at yung pawis niya may halong dugo. I want you to imagine that now. Bakit niya po nararanasan yun? Bakit niya nararamdaman yun? Because he was thinking of you. Ang sabi niya diyan, he went a little farther and fell on the ground and prayed that if it were possible, kung posible, sabi diyan, yung pagpako sa kanya sa krus ay lumagpas na lang.
Imagine niyo Imagine niyo po yun. Hinihiling niya sa Ama na kung po pwede, hindi na ako maparusahan, hindi na ako mabugbog, hindi na ako koronahan ng tinik, hindi na ako mapako sa krus, hindi na ako hubaran. Hindi na ako mamatay para sa mga tao kasi hindi ka naman mahal nitong mga to. Pero ang sabi niya dyan, Abba Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Hinihiling niya, di ba? Doon sa posisyon niya na yun, nananalangin siya, pinanonood siya, yung iba natulog na. Sabi niya dyan, take this cup away from me. Nevertheless, gayon pa man, hindi yung nais ko, kundi yung nais mo. Amen? His love is a love that endures pain for the sake of others. Biro niyo yun, nananalangin na si Jesus, napipighati na siya, yung mga kasama niya tulog pa. Amen? Kadalasan ganyan tayo. Amen? Hello? Kadalasan ganyan tayo. Na tayo inayaya, ini-invite tayo ni Lord na mag-pray, pero ang ginagawa natin, natutulog. Hello? Di ba, sakit nun kay Lord? Ang pinagpe-pray niya, basahin niyo John chapter 17. Nandoon din yung prayer niya para sa mga disciple. Sabi niya doon sa John chapter 17, hindi ko lang pinanalangin yung sarili ko, kundi sila, Panginoon, Ama, yung binigay mo sa akin, pinananalangin, tapos makikita niyang tulog. Hello? Next. In Mark chapter 14, verse 60 to 65, ito na yung nahuli siya. Nasa harapan na po siya ng high priest. Si Caiaphas, sabi diyan, the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, do you answer nothing? What is it? These men testify against you. But Jesus kept silent and answered nothing. Again, the high priest asked him, saying to him, are you the Christ, the Son of the Blessed? Jesus said, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes. Pinunit daw niya yung kanyang damit. Kasi hindi niya nagustuhan yung kanyang narinig na yung kaharap niya, tao, sinasabi niya, ako ang anak ng Diyos. Ako ang Kristo. Kasi po, yung mga saserdote, hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya pinunit daw niya yung kanyang damit. Yung pagpunit po ng damit ay isang pagpapakita ng, tawag dito, pagtanggi doon sa sinabi niya. O kalungkutan, o pagkagalit doon sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya pinunit niya yung kanyang damit. Sabi diyan, what further need do we have of witnesses? You have heard the blasphemy. What do you think? Sinabi niya sa kapulungan ng mga saserdote. Itong taong ito ay, ano ba yung blasphemy? Nagsasalita ng pamumusong o hindi sang-ayon sa salita daw ng Diyos. Yun ang sinasabi nila. And they all condemned him to be deserving of death. Kita niyo po yun? Sinabi lang niya yung totoo na ako ang tagapagligtas. Ako ang Kristo. At ang sabi diyan, they all condemned him to be deserving of death. Ano ba yung ginawa ni Jesus to be deserving of death? Sinabi lang niya, siya yung tagapagligtas. Amen? At ang sabi diyan, then some Ayun, let us go on. Sabi rito, some began to spit on him. Some began to spit on him. Amen? Dinuraan na siya. And to blindfold him, and to beat him, and to say to him, prophesy. And the officers struck him with the palms of
their hands. Amen. So, ano bang ginawang masama ni Lord? Imagine nung pagkasabi niya na ako ang inyong tagapagligtas. Tapos, kanya-kanya na silang pagdura kay Jesus. No? Sabi diyan, siya ay piniringan. Grabe, no? Habang siya'y nakapiring, dinuduraan siya. Tapos, binubugbog. Tapos, pinagsasampal. Next, in Mark chapter 15, 16 to 19, then the soldiers led him away into the hall called Praetorium. And they called together the whole garrison. Grabe, no? The whole garrison. Daming sundalo nito. And they clothed him with purple because purple signifies royalty. No? Dinamitan daw siya ng purple. And they twisted. Hindi lang siya binaon. Ano ba tawag doon? Pinaikot-ikot pa doon sa kanyang ulo. Naunawaan niyo po ba yon? They twisted the crown of thorns, then put it on his head and began to salute him. Hail, King of the Jews. Yung palang paglagay nila ng purple ay pangungutya sa kanya. Diba? Then they struck him on the head with a reed. Habang nakapatong yung koronang tinik daw sa ulo ng Panginoong Hesus, hinampas pa ito ng pamatpat. Diba? Can you imagine how painful that was? And spat, dinuraan ulit siya. And spat on him, and bowing the knee, they worshipped him. No? Naglumuhod pa daw sila sa harapan ni Jesus habang ginagawa nila yung mga bagay na yon. Pero may sinabi ba si Jesus sa kanila habang inaalipusta nila si Lord? Habang kinukutya nila si Lord? Wala, di ba? Next, in Mark chapter 15, verse 33, hanggang, hello po, good morning po. Mark chapter 15, verse 33 hanggang 34. Now when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? Okay, again, true love is a love that endures suffering for the good of others. It started on the Garden of Gethsemane. All the pain, the agony he felt on the garden. Dala-dala po niya yung sakit na yon hanggang doon sa pagkahuli sa kanya. Amen? Pagharap doon sa high priest, pagharap doon kay Pilate, pagharap doon sa mga soldiers, hanggang doon sa kanyang pagkapako sa krus. And as you will imagine, Jesus Christ was not clothed when He was crucified on the cross. Wala po siyang suot, walang saplot, walang nakaharang. He was so humiliated. And He was willing to go through that suffering because of His love. Because He wants to serve you. He wants to serve me. He wants to serve every one of us. Amen po ba? Ano ba yung gusto niyang iserve sa atin? Kaligtasan. Amen po ba? And if you will not appreciate this, no? Wala na kayong ma-appreciate na kahit anong love sa mundong to. Because that's the greatest form of love, the sacrifice and service of the Lord Jesus Christ. So you and I can enjoy salvation. Amen po ba? True love is willing to go through discomfort for the good of others. Amen po ba? Alam nyo ba yung kantang Above All? Diba? Kantahin nyo nga yung chorus nun. If I laid behind the storm, He lived to die, rejected and alone, like a rose
trampled on the ground. It took the fall and thought of me above all. Amen po ba? He was crucified. Mag-isa lang siya. Pinako, pinahirapan, pinarusahan, inutya, inalipusta, pinabayaan, tinraidor nung kanyang mga disciple for 3 years. Hindi niya sila iniwan. Pero nung hinuli siya doon sa garden, kanya-kanya silang hulasan. He was willing to go through that hurt. Okay lang sa kanya na masaktan siya. Maramdaman siyang tinraidor siya. Maramdaman niya na pinabayaan siya. Kahit nung kanyang ama, ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? And that's the only time he said to his father, my God. All throughout his life and all throughout his ministry, he was talking to God as his father. Amen? Sabi niya lagi, Father, even in the garden, basahin niyo yung prayer niya. Sabi niya, Father, let this cup pass from me, but not as I will, but yours be done. He was talking to God as his father. Amen po ba? But because he was crucified, he took the sins of the people. He took our sins. Ang Diyos po, hindi pwedeng makatingin sa kasalanan. Kaya iniwasan niya ng tingin ang kanyang anak. Kaya nung iniwan niya ng tingin yung kanyang anak, sabi ni Lord Jesus, nasaan ka na? Diyos ko. Hello? He was abandoned not just only by his disciples. He was also abandoned by the Father. Bakit? Kasi mahal ka niya. I am willing to suffer just for you. Amen? My question, what are you willing to go or what are you struggling to sacrifice for others? Ano po yung willing ka namang isacrifice para sa ibang tao? Kung ganun yung ginawa ni Jesus, are you willing to sacrifice your time? Are you willing to forgive others? Nung nakapako si Kristo, habang siya'y pinarurusahan, kinukutya ng mga sundalo habang siya'y nakapako, sabi ni Jesus, Father, forgive them. Kaya mo bang gawin yun na habang nasasaktan ka, pinapatawad mo na? Katulad ng ginawa ni Jesus sa'yo? Number 3, the love that Jesus offers is a love that saves. So the ultimate expression of love is self-sacrifice. Sabihin nyo nga po, self-sacrifice. Ang totoong nagmamahal po, walang hininging kapalit. That's what Jesus gave. That's what Jesus offered. Hindi niya po hiningi na mahalin mo siya pabalik. Amen po ba? Hindi niya inaasahan na mahalin mo siya pabalik. Hindi siya nag-e-expect na gawin mo yon. Pero ginawa pa rin niya. Ano kaya ang gagawin mo? Halimbawa, yung mga lalaki, no? Ano kaya ang gagawin mo? Panay kang bigay ng gift. Panay kang bigay ng quality time. Panay kang bigay ng words of affirmation. Panay kang bigay ng acts of service. Tapos at the end of the day, meron pala siyang iba na gusto. Ha? Gumastos ka ng libo-libo, yung iba milyon pang ginagastos para sa isang tao. Tapos sasabihin niya, hindi kita mahal. Ano kaya mararamdaman mo? Ano kaya mararamdaman mo? Sa mga babae, binigay mo na lahat. Kaluluwa mo, isip mo, binigay mo na sa kanya. Tapos sasabihin sa'yo ng lalaki, hindi kita mahal. Ano kaya mararamdaman mo? Hello? Hello? Alam niyo po, naalala ko lang, ang dami na pong trending ng mga trending na mga nag-cheat. 'Di ba? Simula nung January hanggang ngayon, ilan na?
Ang ganda-ganda, tapos pinagpalit sa ganito lang. Di ba ganyan naman tayo? Si Jesus, ang ganda-ganda ng ginawa sa atin. Amen? Pero pinagpapalit natin siya sa iba. Sa cellphone. Sa boyfriend, sa girlfriend. Sa mobile games. Sa pornography. Adultery. Di ba? Again, the love that Jesus offered was not only a love that serves and humbles, not only a love that suffers, but a love that saves. Amen? A love that will bring you closer to Himself. Kahit wala kang gawin. Amen? In Mark chapter 15, verse 37 to verse 39, Jesus cried out with a loud voice, said His last. Then the veil of the temple was torn in two from top to bottom. So when the centurion who stood opposite him saw that he cried out like this and breathed his last, he said, truly, this man was the Son of God. Amen? The veil was torn. Ano po yung significance niyan? Paano na ipakita yung pag-ibig dyan ng Diyos? You know what? The veil in the Old Testament signifies the separation of man and God. Hiwalay ang tao sa Diyos dahil dun sa veil. Naunawaan po? Hindi makakalapit ang kahit na sinong tao na walang permiso ng Diyos. Amen? And Jesus concluded His life with the tearing of the veil inside the temple. Nung sabi niyang, it is finished. Yung pagkabanggit niya ng it is finished. The veil in the temple was torn. Ano po significance nun? Mayroon ng access ang tao palapit sa Diyos because of the sacrifice of Jesus. Anong ginagawa natin? We take for granted this wonderful gift of God. This love of God. Amen po ba? Amen ba? Tinitake for granted natin. Ano ba? Pinagwawalang bahala po natin. Parang wala tayong pakialam. Naunawaan po ninyo? Parang wala lang tayong pakialam sa sacrifice ni Jesus sa atin. Amen? Sabi rito, Jesus' love removed every barrier between us and God. Amen? Ang sabi niya, di ba, sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes before me. No one comes through the Father except by me or through me. Amen? He is the way. He is the truth, and He is the life. He is the only way to the Father. And except Jesus be crucified, except His flesh be torn. Diba? Halos literal na makikita mo na yung mga buto at laman ni Jesus nung siya'y nakapako sa cross. Amen? And because His body was torn, His body was punished, meron ka ng access sa puso ng Diyos. Hello? Amen? So, ang totoong pag-ibig po, true love brings people closer to God. Kung totoo po yung pag-ibig na meron ka ngayon para sa isang tao, that love must bring that person closer to God, not to you. Amen. Amen. Meron po akong nabasa sa Old Testament. I want all of us to read this in Isaiah chapter 43, verse 24 to 25. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. You have not brought me fragrant
Sige, isa pa po. Simula tayo sa umpisa. 1, 2, 3, go. You have not brought me fragrant calamos, or pleased me with the fat from sacrifices. Instead, you have burdened me with your sins and wearied me with your faults. Yes, I alone will blot out your sins for my own sake and will never think of them again. Grabe, no? Anong sabi dyan ni Lord? You have burdened me with your sins. You have wearied me with your faults. Yan ang ginagawa po natin. Even now. Amen? Hanggang ngayon, pinarurusahan natin si Lord. Hanggang ngayon, pinahirapan natin si Lord sa pagpili natin ng kasalanan. Pero anong sabi ni Lord? I will blot out your sins for my own sake. Amen? Buburahin ko yung kasalanan ninyo, yung mga nagpapabigat sa inyo, for my own sake. Dahil yan ako. Ako yan eh. Hindi dahil sa ginawa mo. Amen? Sabi niya, for my own sake, I will never think of them again. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Sabi mo sa katabi mo, nilinis ka na. Amen? So yung mga bagay na pinatawad at nilinis na sa'yo, huwag mo nang balikan. Kasi hindi na nga iniisip ni Lord yan eh. Amen? Amen po ba? Hello? Ang sulat po ni Paul, love does not keep record of wrong. Nabasa niyo ba yon? In Isaiah chapter 44 verse 22, dito na po tayo sabi diyan, I have swept away your sins like a cloud. I have scattered your offenses like the morning mist. Parang hamog daw. Inalis niya na yung ating kasalanan. Sabi diyan, oh, return to me. And for I have paid the price to set you free. Amen? Sabi niya, bumalik ka na sa akin. Binayaran ko na. O kung babalikan po natin yung Mark chapter 10, in verse 45, sa umpisa, He came to give His life as a ransom for many, to set many people free. Diba? He came not to be served. He came to serve, to give His life for a ransom for you and for me. Amen po ba? Hello? Kaya niya po inialay yung buhay niya para mapalaya ka sa kasalanan. Amen po ba? Amen. That's how Jesus loves you. Sabihin mo sa katabi mo, that's how Jesus loves you. Ganun ka kamahal ni Kristo, ganun ka kamahal ni Lord. Bakit ka babalik pa doon sa kasalanan na nagpahirap sa ating Panginoon? Bakit po natin binabalikan? Dapat ngayon iwanan na. Amen? So, anong po ngayon? What now? What would your relationship look like if you loved like Jesus? Ano po kaya magiging itsura ng mga relasyon mo sa tao? Sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo, kung marunong kang umibig katulad ni Kristo. Marunong mag-humble, marunong maglingkod, marunong mag-suffer. At isang pag-ibig na naglalapit sa Diyos. Amen? Ano kaya magiging itsura ng buhay natin? Kung paano umibig si Lord, ganun tayo umibig. So number 2, let your love be active. Ang love po is not a noun. It is a verb. Love is an action word. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, true love is often expressed through words. Tama ba? Minsan sa pagbibigay ng regalo, minsan sa physical touch, minsan sa pagbibigay ng time. Amen? Pero ang pinakamahalaga, yung makita talaga sa atin,
Yung katulad ng ginawa ni Lord. Pinaglingkod niya yung kanyang pag-ibig kahit walang ini-expect na kapalit. Amen? Kaya mo bang magmahal katulad ni Lord? Wala kang ini-expect na kapalit. Amen? And lastly, commit to love like Christ. Are you willing to commit na gayahin si Lord kung paano siya magmahal? Amen. Let us all stand up.